Tapos na. Tapos na yung dalawang segundo mo. Yan. Sabi mo, dalawang segundo, umuo siya. Sa oras. 3 minuto lang para hindi ganun mahaba. Tsaka lang. Gusto niyo ba ng timer? May timer ako. Hmm. Isa yung oras ko, hindi ko makita. Ang tagal! Tignan mo, Oras ba? inuubos niya yung oras niya. Oo, kanina pa. Kalahati na nga Start eh. na, Rivera. Okay na. Sorry. Ngayon, patunayan ko, sa Biblia at referensya, si Kristo tao at hindi Diyos. Ayan, may krus pa yung Biblia, oh. May krus pa yan, partida. Ano bang pagtuturo ng Biblia tungkol sa Panginoong Kristo? Gawa 2:22, yan. Ang sabi dito, ay no, malinaw, oh. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga pangungusap na ito. Si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos. Ang Diyos na mismo ang nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Sinasang-ayunan ba ito ng mga defensor katoliko? Oo, anong katunayan? Aklat Katoliko, yan, no? Aklat Katoliko. Yan. Sinasang-ayunan ba ng mga defensor katoliko ang pagtuturo ng Biblia na si Kristo ay tao? Ang sabi diyan sa kanilang aklat na may pamagat na Kabanal-Banalang 1:3 sa pahina 32. Ang sabi diyan, kaya't hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unang araw ng Kristyanismo. Ang sabi dito ng inyong aklat, hindi daw tinatawag na Diyos si Kristo sa mga kauna-unang Kristyanismo. Ibig sabihin, maliwanag na hindi tinatawag na Diyos si Kristo maging sa mga panahong kauna-unang Kristyanismo. Ano pa? Ito po, sa kabilang aklat pa, may yan. Yan. Sumasampalataya ako isang katesismo. Ano din ang pagtuturo nila tungkol kay Kristo? Sana yan. Yan. Anong pahina yun? Nakalimutan ko na. Wait lang, nakalimutan ko ng page yun, Sheesh, tagal. Anong pagtuturo ng mga sana dami kasi nilang aklat. Dito ba yun? Shish. Kaya't hindi tinatawag na Diyos si Kristo sa mga naunang Kristyanismo lang. Wala yung aklat nila. Yun, nakita ko na. Ito. Ang sabi dyan, ng kanilang aklat, imposibleng hakain ng mga na ang pagka-Diyos ni Jesus guni-guni o ikang isip lamang. Ang sabi dyan, kung may napakahirap tanggapin para sa mga lagad, ito'y ang kilalaning Diyos si Jesus. Maliwanag ang sabi ng inyong aklat, kung meron daw napakahirap tanggapin para sa mga lagad, ito'y ang kilalaning Diyos si Kristo. Tama kayo mo sinabi ng inyong aklat. Ayun, time na. Tanong. Unang tanong, Rivera, handa ka na ba? Handa na. Pangalawang tanong, sa 2:22 ng gawa, sabi doon tao si Kristo. Meron bang aral ang simbahang Katoliko na tao si Kristo? Meron o wala? Meron. Pero ayun. Ikaw na wala. 10 seconds lang paliwanag niya na. Bilis-bilisan mo. Bilis. Naubos yung oras. Time. Sa inyo, Tatlong tanong. Tapos na yung 10 segundo. Sige, 10 segundo lang pala eh. Dahil lang sabi mo, may aral ang simbahang Katoliko na tao si Kristo at sinasabi sa Biblia na tao si Kristo, sa makatuwid tinatanggap mo tama ang aral ng simbahang Katoliko. Yes or no?
Mali. Bakit? Sapagkat ang aral ninyo may dagdag. Ang turo ninyo, si Kristo, tao na, Diyos pa. Walang ganong pagtuturo ang inyong Biblia. Ay no, may krus pa, matakot ka dyan, no? Sunod na tanong. Ayon sa binabanggit sa 20:28 ng Juan, may mababasa ba ron na sinabi ni Tomas na Diyos si Kristo? Meron o wala? Meron, pero mali yun. Ayun. Sumasagot tayo, wait ka lang, mali yun. Bakit? Sapagkat nung nagtuturo ang Panginoong Kristo, wala siya roon. Sapagkat sa talatang 17, sabi doon, aakyat ako sa aking ama, inyong Diyos, aking Diyos. Kaya mali sinabi ni Tomas. Malis Sunod na tanong. May binabanggit ba sa 8:40 ng Juan na tao si Kristo? Meron o wala? Saan? Pagbibigyan kita, Sa katigan nila. 8:40, may binabanggit ba sa 8:40 ng Juan na tao si Kristo? Meron o wala? Meron. Sabi dito ni Jesus, pinagsisikapan niyo akong patayin na taong sinyi nagsaysay ng katotohanan. No? Ayun. Sunod na tanong. Kung ang sagot mo kanina sa 20:28 ng Juan may mabasang Diyos si Kristo at yung sagot mo ngayon may mababasa sa 8:40 ng Juan na tao si Kristo sa makatuwid, tama ang aral ng simbahang katoliko na si Kristo ay Diyos at tao? Yes or no? Mali sapagkat yung sinabi ni Tomas, mali yun. Bakit? Yung tinuro ni Kristo na isang Diyos at isang Ama, hindi niya nakikap yun. Bakit? Wala sa noon. Kaya ang sabi ni Kristo, Sunod na tanong. Saan God. mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, mali ka Tomas? Walang, ito. Saan mababasa? Na letra po, Wala. letra. Ang sabi doon ni Kristo, aakit ako sa aking ama, inyong Diyos. Maging yung mga aklat ninyo sumasang-ayon na hindi tinawag na Diyos si Jesus sa mga kauna-unahang Kristyanismo. Tutul ka ba sa aklat ninyo? Sunod na tanong. Tinututulan ba ng simbahang katoliko na Diyos yung Ama o hindi tinututulan? At ang sagot, mali yung topic mo. Bakit? Ang topic natin kay Kristo, hindi Sumagot si ka Ama. sa tanong. Ginamit mo yung 20:17 ng Juan kaya sinusundan ko yung tanong. Ginamit mo yung 20:17 ng Juan sa sagot mo kaya sinusundan kita. Ngayon sagutin mo ang tanong ko categorical. Tinututulan ba ng simbahang katoliko na Diyos yung Ama o hindi tinututulan? Hindi tinutulan. Pero ang sabi ng Ayun. inyong aklat, wait lang, sumasagot pa eh. Ang sabi ng inyong aklat, ay, kaya't hindi maring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang Kristyanismo. Hindi tinatawag ng Diyos si Kristo sa mga kauna-unahang Kristyanismo. Hindi daw Diyos eh. Tutul ka ba sa pare ninyo? Next question. Sunod na tanong. May mababasa ba dyan sa mga binabasa mong babasahin katoliko na hindi Diyos si Kristo? Meron o wala? Ulit, meron. Sabi nga dyan, no? Bakit ulit eh? Ang sabi nga dyan, kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag na Diyos Jesus sa mga kauna-unahang Kristyanismo. Hindi daw Diyos si Kristo eh. Sabi sa... Sunod na tanong, ayon dyan, ano yung ginamit ni Pablo ayon dyan sa librong yan na titulo para kay Kristo? Basahin mo yung pangalan ni Pablo kung meron dyan. Ayun o. Tuloy mo ng basa, ayun, ginamit ni Pablo. Ayun, ano daw yung ginamit ni Pablo? Basahin mo, ayun o. Ayun. Basahin mo, ayun tuloy. Saan? Napatunayan, ayun o, ito, ayun o, ng katotohanan ng, ano yung kasunod doon? Ano yung kasunod? Ginamit ni Katotohanan Pablo. hindi. Time na. Ayun, magpapahayag na tayo, ano. Tayo naman yung gagamit ng referensya niya. Sana malinaw yung screenshot natin, ano. Malinaw naman ayon sa kanyang mga sagutan na puro walang mababasang talata. Sa makatuwid, nag-iimbento itong taong to. Nagkakamali lang siya ng unawa. Ginamit niya kanina sa Aklat Katoliko, ang sabi daw dyan, yung mga kauna-unahang panahon, hindi raw kinikilala ng mga Kristiyano na Diyos si Kristo. Ang tinutukoy dyan na kauna-unahang panahon ng mga Kristiyano,
ay yung pagkatawag sa mga apostol. Tama yun. Dahil nung tawagin ni Kristo ang mga apostol, hindi pa alam ng mga apostol na Diyos si Kristo. Kaya nga, balak pa nilang iwan sana si Kristo sa Juan 6. Pero ibinalahita sa kanila ni Kristo, ipinakita ni Kristo ang mga himala upang maniwala sila. Kaya nung muling nabuhay si Kristo, pagkatapos ng 3 araw, sumampalataya sila kay Kristo. At ano ang winika ni Apostol Tomas sa 20:28 ng Juan? Panginoon ko at Diyos ko. Walang sinabi doon ang mga apostol na mali yung sinabi ni Tomas. Wala ring sinabi si Kristo na mali yung sinabi ni Tomas. Kanino nang galing ang ganyang maling katuruan? Kay Manalo, na siyang itinuro ng mga ministro dito kay Rivera. Kaya si Rivera ay humahawak ng maling aral na gagawing mali ang apostol. Gayong walang sinasabi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa makatuwid, inuusig ng iglesia ni Manalo ang apostol. Akala nila matino na yung ganyang argumento. Po. Kaya kung pagbabatayan natin ang Biblia, mga kapatid, malalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay hindi dapat tinitwist o iniiba. Sapagkat ang turo maliwanag. Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pinatutunayan ito sa Juan 20:28 na sinabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Walang mababasa sa Biblia na mali si Tomas, kaya hindi yun mali. Sa makatuwid, sa katunayan, kinumpirm pa nga ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa 20:29 ng Juan, sumampalataya ka Tomas dahil nakita mo ako. Ibig sabihin, pinatunayan lalo ng Panginoong Jesucristo yung sinabi ni Apostol Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. At sabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa 8:40 ng Juan, sapagkat pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanang aking narinig sa Diyos. Kaya sa makatuwid, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Unang tanong. Rivera, Unang tanong. Kailan ginawang Diyos ng simbahang Katoliko ang Panginoong Jesucristo? hindi ginawang Diyos ng simbahang Katoliko ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay Diyos na mula pa noong una. Kaya nga sabi sa Juan 1:1, Next question. ang salita ay Diyos. Sunod na tanong. Naniniwala ka ba sa inyong mga pare o hindi? Yes, naniniwala ako sa aming mga pari. Sunod na tanong. Ugat na The Apostles' Creed, page 2, 206. Ang sabi dyan, the example was until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church defined for us that was an article of faith that Jesus is truly God. Noon lamang daw 325 sa Council of Nicaea pinagtibay ng inyong Magtanong ka. Wait lang, binabasa ko pa na tunay na Diyos si Kristo. Hindi ginawang diba, hindi ginawa. Ano tanong mo? Ang tanong ko, sino ang tama, yung pari mo o ikaw na nagsasabing 325 lamang ginawang Diyos si Kristo? Pareho kaming tama, ikaw ang mali. Dahil walang binabanggit dyan na 325 lamang ginawang Diyos si Kristo. Ang sabi dyan, define. Open. Sunod na tanong. Magtanong ka. Sabi mo, hindi ginawang Diyos eh. Sabi ng pare mo, noon lamang 2025 sa Council of Nicaea. Ang tanong Walang ko, mababasa dyan na ginawang Diyos. ayun nga article of faith. Walang mababasa dyan na ginawang Diyos. Huwag mo gawin tanga sarili mo. Ano sa Tagalog yan? Alin? Yan. Alin dyan? Ang daming salita dyan. Alin dyan? At the Council of Nicaea. Sa konsilyo ng Nicaea, That the church defined. Pinuputol mo eh. Tatagalogin ko sa iyo isa-isa. Sige. Huwag ka malikot. Hindi ko mabasa. Huwag ka malikot.
Oh, Sige, sige. sabi diyan, thus for example, halimbawa, it was, ano yan? Huwag ka malikot, hindi Sige. ko mabasa. Ang likot ng kamay mo eh. Sige. Oh, yun. Oh. It was not until 325 AD. Hindi raw noong 325 AD. Akala ko ba tatagalogin ko? Excuse na lahat na lang, Tagalog na lang. Para madali. Ang sabi Oh, dyan, magtanong ka. kahit hindi tinawag, maaaring tinawag na Diyos si Kristo sa mga una-unang Kristyanismo. Tanong, sino ang tinutukoy dito na Kristyanismo na hindi tinawag na Diyos si Kristo? Yung mga apostol. Sapagkat, noong unang tawagin ng Panginoong Kristo ang mga apostol, hindi pa alam ng mga apostol na Diyos si Kristo. Nalaman nila nung muling nabuhay si Kristo. Kaya ano sabi ni Tomas sa 20:28 ng Juan, Panginoon ko at Diyos ko. Sunod na Ibig tanong. sabihin, tanggap mo to na hindi tinawag na Diyos si Kristo sa mga kauna-unang Kristyanismo. Yes, tanggap ko yan. Okay na, next Dahil question. noong unang tawagin nga ng Panginoong Kristo ang kanyang mga apostol, hindi pa ito Panginoong Kristo sa kanila. Kaya nga nung muling nabuhay si Kristo, Next question na. naniwala na sila kay Kristo at ipinahayag ni Tomas, Panginoon ko at Diyos. Ikaw ba ay lagad ni Kristo? Yes, ako ay alagad ni Kristo nakasapi sa kanyang tunay na iglesia, Mahirap. ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Next question na. Mahirap o hindi mahirap tanggapin sa iyo na Diyos si Kristo? Para sa akin, hindi na mahirap dahil may mga ebidensya. Pero dyan, ang binabanggit dyan ay noong una pang panahon. Sa panahon, teka lang, hindi pa ako tapos sumagot. Sa panahon ng mga apostol. Bakit? Dahil yung... Sige, sunod na tanong. Tapong segundo sabi mo eh. Ang sabihin, kung may napakahirap tanggapin para sa mga alagad, ito'y ang kilalaning Diyos si Jesus. Tanong, kung alagad ka ni Kristo, bakit para sa iyo ay madaling tanggapin na Diyos siya? Ay bakit yung pari mo hindi kayang tanggapin na Diyos si Kristo? Dahil ang binabanggit dyan na alagad ay yung mga apostol na dating Hudyo. Tuloy mo ng basa. Next question. Saan sunod na na dyan tanong. nakalagay ng mga apostol? Hello. O ayan, basahin mo sa sumunod. Ayun sabi, una, sila yung mga Hudyo na ang Wait lang, sumagot ka. Ayun nga, yung kasunod Ayan. mo. Basahin mo. Ay, Una, di mo kasi tinutuloy ng basa eh. Hello po. Yeah, thank you. Unang-una sa lahat, yung pagtuturo ng Katoliko na isang mamamatay tao sa pagkatotoo naman na mamamatay tao sila ayon sa kanila yan. Ito, basahin natin mabuti pa. Pati ito nagpaparatang. Aklat nila yan ha. Kasi sa tinawag niya akong Iglesia ni Manalo, ay wala siyang referensya na tinawag niya akong Iglesia ni Manalo. Ibig sabihin nagpaparatang siya. Ngayon siya tatawagin ko na Katolikong mamamatay tao. Pero kung banggitin ko naman yun, siyempre dapat may referensya ako, di ba? Ang sabi diyan ng kanilang aklat, ayan. Ngunit ang mga papa rin pagkatapos magdala ng malaking kayan sa iglesia sa loob ng napakatagal na 7 siglo hanggang sa gitna ng ika-11 taon, ang narawang iiwan ng mga papa ay sadyang bulok, mga papang immoral, nangangalo niya. Mamamatay tao, kinakalakal ang banal tungkulin, lapastangan sa reliyon, hindi madaling alinawin ng ebanghelyo sa kanilang buhay. Sabi ng kanilang aklat Katoliko, yung papa daw nila mamamatay tao. Kaya yung kasama ko ngayon, kung kayo na tinawag niya ang Iglesia ni Manalo, sa itatawagin kong mamamatay tao. Yan. Ayon sa pagtuturo ng Biblia, tama ba yung sinabi ng isang mamamatay tao na, asan na yun? Na si Kristo taong totoo at Diyos pang totoo? Ay, sorry, wait lang. Ayun, isang Biblia kinuha ko pa eh. Wait lang, yan. Totoo ba yun? Si Kristo tao na Diyos pa? Unang alamin natin, ang Diyos ba ay pumapayag na siya ay tao? Ezekiel 28:2. Saan na yan? Ayan, sabi dyan. Saan na yan? Yan, ito. 28:2 Ezekiel. Sabi dyan,
ikaw ay tao at hindi Diyos, bagamat iyong nilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Sabi diyan, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sa makatuwid, yung tao hindi pwedeng maging katulad ng Diyos sa sentidong tunay na Diyos, yung karaniwang tao. Pangalawang alamin natin, ang Diyos ba pumapayag na siya Diyos na tao pa? Yan, saan na yun? Ezekiel, Osias na tayo, Osias. Ito lamog sa atin to kung talata lang Kasi yung Osias natin na wala. Medyo may na ako sa Biblia 11:9. Ang sabi dyan, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako karoon ng may galit. Ayun, tanong. Dahil sabi mo wala akong referensya para tawagin kang iglesia ni Manalo. Kaya ito ang tanong. Sa rehistro ba ninyo sa Securities and Exchange Commission, sino ang nakasulat na founder? Si Felix Manalo o ang Panginoong Jesucristo? Ay, ang kapatid na Felix Manalo sa Pilipinas, sapagkat Ayun. ang Kristo para magparehistro Pero ang nakalagay sa aming kapilya, maliwanag, Iglesia ni Kristo, ikaw mamamatay tao. Sa makatuwid, may referensya ako para tawagin kang iglesia ni Manalo. Yes Wala, or no? wala sapagkat ipakita mo yung referensya mo na katunayan na Iglesia ni Manalo nakalagay. Kayo ay mamamatay tao ayon sa inyong Sunod na tanong, dahil pinagbibintangan mo kaming kumikitil ng buhay, hindi. may papakita ako sa'yo. Yun. Pakita mo na. Hindi ako nagpaparatang Pero aklat ninyo, binasa ko lang. Mamamatay tao. Ito ang tanong. Ayun. Yan, Sabi ni Angel Manalo, nasira na ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Tutol ka ba dito sa kapatid ng puno mo? Yes, sapagkat yan ay hindi Iglesia ni Cristo. Patunayan mo Iglesia ni Cristo yan. Sunod na tanong. Sino ang mas maraming alam? 10 seconds lang, tapos na. Sino ang mas maraming alam patungkol sa nangyayari sa Iglesia ni Manalo? Yung kapatid ni Manalo o ikaw na wala namang kwentang INC? At ang paniwalaan, yung sa tunay na iglesia, yan, hindi tunay. Kategorikal ang tanong. Sino ang mas maraming nalalaman pagdating sa loob ng relihiyon ninyo? Ito bang si Angel Manalo na kapatid ng tagapamahalang pangkalahatan o ikaw na hindi kilala nakaanib sa Iglesia ni Manalo? Sagot, ako bakit? Ako ay Iglesia ni Cristo. Yan, hindi yan Iglesia ni Cristo. Pero ito yung pari mo na nagsabi sa inyo na kayo ay mamamatay tao, hindi yan palag. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, sunod na tanong. Ipipilter ko na lang Sunod na tanong. Dahil sabi mo ikaw ang mas dapat paniwalaan. May maipapakita ka bang ebidensya o dokumento na isinulat mismo na may pirma ni Eduardo Manalo na ikaw ang dapat paniwalaan kaysa sa kanyang kapatid? Meron o wala? Pero ang paniniwalaan mo yung legal yan ay hindi tunay. Parang ikaw, Katoliko ka, pero dapat kong paniwalaan ikaw kumpara sa ibang Katoliko. Di ba? Kasi ikaw yung kalaban ko Sunod na tanong. Kayo ay mamamatay. Tapos na yung 10 seconds. Sunod na tanong. Sino ba ang dapat mas paniwalaan pagdating sa mga nangyayari sa loob ng bahay nyo? Ikaw na nasa loob ng bahay nyo o yung kapitbahay ninyo? Siyempre, yung nasa loob ng bahay yan ay wala yan ng bahay ng kay Eduardo. Ibang bahay sila. Magkaiba. Sunod na tanong. Yung kapatid ba ni Eduardo Manalo na si Angel Manalo, nakasama ba niya sa loob ng bahay o hindi nakasama? Kapatid niya nga pero tiwalag. Kapag tiwalag, siyempre sisiraan mo na yung mga tao, pero kayo, Sunod na tanong. Dahil sabi mo, nakasama ni Eduardo Manalo sa loob ng bahay ang kapatid niya si Angel Manalo. Ito ang tanong, ikaw ba? Nakasama mo ba si Eduardo Manalo sa loob ng bahay? Yes or no?
Oo, isang beses. Isang beses sa ano, ang tawag dito, sa kapilya ng Abukay Sa Bataan. loob ng bahay, hindi kapilya. Sa loob ng bahay mismo. Loob nga ang bahay. May bahay kasi yun eh. Pero kayo, ang sabi ng inyong pare, mamamatay tao kayo, no? May signature pa, oh. Sunod na tanong. Dahil binabanggit mo kanina yung Oseas 11:9 na hindi tao ang Diyos na binabanggit mo. Tanong, sa New Testament ba, meron pa bang sinasabi ang Diyos na siya ay hindi tao? Meron o wala? Meron. Saan mababasa? Sa New Testament Sa diwa, ang sabi doon sa Bagong Tipan. ay hindi nagbabago. Ano ba ang Hindi yan yung tanong ko sa iyo. Ang tinatanong ko yung binabanggit ng Diyos na siya ay hindi tao. meron nga sa Sa diwa? New Testament. Sa diwa nga. Time na. Hindi ko kasi karatang eh. Ayun mga kapatid, sa 17,000 viewers natin dyan, shoutout sa inyo at isang mapagpalang umaga na magtatanghali na. Napakinggan naman po ninyo ang sagutan ni Rivera na siya daw ang mas dapat paniwalaan kaysa sa kapatid ni Eduardo Manalo. Samantala, aminado naman pala siya na isang beses pa lang niya nakasama si Eduardo Manalo. Pero itong si Angel Manalo, kasama niya yan, yung kanyang kapatid, mula ng pagkabata hanggang sa tumanda. Nalakad hanggang sa madapa. Arap pala yun, Ibig sabihin, kasama ni Angel Manalo yung kanyang kapatid. Kaya kung meron mang kabalastugan at kabuktot ang ginagawa yung tagapamahalang pangkalahatan mo, si Eduardo Manalo, si Angel Manalo ang nakakaalam nun at hindi ikaw. Dahil isa ka lang walang kwentang kaanib sa iglesia ni Manalo. Bakit ko nasabing wala kang kwenta? Wala kang maipapakitang certification na may karapatan kang magturo o mangaral kahit sa isang kapilya lamang. Kaya sa makatuwid, ikaw ay isang walang kwentang kaanib sa iglesia ni Manalo na nagmamarunong. Mas maniniwala pa ako dito sa kapatid pagdating sa mga anomalyang nangyayari sa inyo, sapagkat siya'y kasama ng tagapamahalang pangkalahatan. At ikaw, hindi pa nga kami nakasisigurado kung tunay kang kaanib sa iglesia ni Manalo. Pero balik tayo sa usapin. Sabi niya kanina, wala daw akong referensya na nagpapatunay na iglesia ni Manalo sila. Pero umamin naman siya na yung rehistro nila sa SEC o Securities and Exchange Commission, founded by Felix Manalo ang nakasulat, hindi founded by Jesus Christ. Sa makatuwid, si Rivera na ang buhay na aking patotoo na nararapat lamang na tawaging iglesia ni Manalo. Kaya yung mga aral na tinataguyod, dahil hindi naman si Kristo ang nagtatag, walang kwenta ang mga aral. Sapagkat hindi nanggaling sa Diyos ang puno. Kaya nga ang sinasabi ng kanyang mga ministro, mali si Tomas. Pinamamalian nila yung kaanib sa tunay na iglesia. Sa makatuwid, inuusig nila ang apostol para pumabor lamang sa kanila ang mga aral. At si Rivera nahawa. Gumagamit ng mga aklat katoliko, konti lang yung binabasa, hindi binabasa lahat. Kaya payo ko sa iyo mamayang gabi, basahin mo yan lahat. Pag nilay-nilayan mo, nandyan na rin yung mga sagot sa katanungan mo. Tanong, Rivera. Ito tanong, wait lang. Isa lang. Kasi lang eh. Yan. Tanggap mo ba yung sinulat ng inyong pare na sa pagiging tunay na tao ni Jesus, lalo na tampok ang kanyang pagiging kaysa tao lamang? Tanggap mo yan? Yes, tanggap ko yan dahil sinasabi dyan sa pagiging tunay na tao ni Kristo. Hindi naman namin tinututulan na tao si Kristo. Next question. Yan. Next question. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Tanggap mo yan? Yes, tanggap ko yan dahil hindi naman namin tinututulan
na tunay na anak ng Diyos ang taong si Next Kristo. question. Next question Next na. Ito. Yung anak na to, sino yan? Na Si Kristo. ang Next question. si Kristo. Yung Diyos na to, sino yan? Yung Ama. Next question. Yun. Yung anak na si Kristo tao o Diyos. Yung anak na si Kristo ay tao at Diyos. Next question. Yun. Sa mga katwid, mayroon kang, yung Diyos sino to? Yung Diyos to? Sino to? Yung Diyos to? Sino to? Yung Diyos ay yung Ama. Sunod na tanong. Yung ama. Yan. Sino to yung tao, yung anak na to? Si Kristo. Next Diyos question. yan? Diyos yan? Yes, Diyos siya ayon kay Apostol Tomas sa 20:28 ng Juan. Sunod na Sa tanong. mga katwid, may Diyos kang ama at mayroon kang Diyos na anak. Na anak. Tama? Tama, meron. Next question. Yung Diyos mo na isa, may ama. Wala akong Jesus na isa. Isa lang ang Jesus ko. Yung nga, yung Diyos mo nga, yung Isus mo na Diyos, ba isa yun? Oo, nag-iisa lang yon. Sunod na Yung tanong. Diyos mo, may anak. Yung Diyos Ama, yung may anak, at ang anak niya si Kristo. Sunod na Yung tanong. anak nga eh. Ito, yung Diyos mo na to na si Jesus, di ba Diyos yan, di ba? Oo. Sunod na tanong. Gusto na, nagugulumihanan ka eh. Ito. O, ikaw yung nagugulo, hindi ako eh. Okay na. Next question na. Si Jesus ay kailan bakit naging... tumigil ka na dun? Oh, naguguluhan ka eh. Ayaw na, Yes. naguluhan na. Oh, next question. Sunod na tanong. Anong tanong? Si Jesus ay kailan naging Diyos? Hindi naging Diyos si Kristo dahil Diyos na siya mula pa nung una. Ayun, yun una yun. Tanggap mo ba, sabi mo Diyos si Jesus mula pa noong una, tanggap mo ba yung nakasulat sa Biblia ng makaiwalong araw si Jesus ay tinuli? Tanggap mo ba to? Yes, tanggap ko yan dahil sabi sa 1:14 ng Juan, siya'y nagkatawang tao at nanahan sa atin. Sa Pilipos 2:5 hanggang 10, siya ay ipinanganak bilang tao. Kaya tinuli siya. Next question na eh. Sa makatwid, yung Diyos mo si Jesus mula pa nung una, tanggap mo na tinuli. Hindi nagkatawang tao, hindi yung buhat ng simula. Tinuli lamang siya nung siya'y nagkatawang tao. Next question. Sabi mo, si Jesus ay Diyos na mula pa nung una. Ang sabi Yes. ng tara, Dahil hindi naman yung Diyos yung tinuli, kundi yung laman ni Kristo. wait lang, isa lang. Wala pang tanong eh. Sunod na tanong. Masabi mo kanina, mula pa ng una, si Jesus ay Diyos na. Ang sabi ng talata, Anong tanong mo? wait lang, Tanong babasahin ka. ko yung reference. Mamaya ka pa Wait lang. magpapahayag, magtanong ka muna. Ito may tanong ko yun, wait lang. Bala ka, maubos oras mo, di ka makaka... Araw upang tuliin siya na ay tinawag na Jesus. Yung tinuli daw si Jesus, sa mga tuwid, tanggap mo ng Jesus mo tinuli. Yung Jesus mong Sabi ko dahil nagkatawang tao si Jesus. Kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya tutuliin. Sunod na tanong. sabi mo kanina, hindi mo tanggap na yung Diyos mo tinuli na si Jesus. Bakit ngayon tanggap mo? Wala akong sinabi na hindi ko tanggap na tinuli si Jesus. Ang sinabi ko, hindi ko tanggap na tinuli yung Diyos nung pasimula. Huwag mong puputulin yung sagot ko. Ulitin natin. 13. Kailan naging Diyos si Jesus? Sunod na tanong. Ulitin ang tanong, kailan naging Diyos si Jesus? Hindi naging Diyos si Jesus dahil siya ay Diyos na. Buhat pa Wala lang pa simula. nung una. Sunod na tanong. Sabi mo, Diyos na si Jesus mula pa nung una. Ibig sabihin, tanggap mo si Jesus nung siya pinanganak makalipas ng 8 araw, siya ay tinuli. Tanggap mo na yung Diyos mong si Jesus mula pa nung una ay tinuli. Hindi siya mula pa nung una tinuli. Tinuli siya nung siya ay nagkatawang tao. Hindi ang tanong. Hindi ang tanong. Ang sabi mo kanina, si Jesus. Mali yung tanong mo eh. Hindi ang tanong eh. Ang sabi mo kanina, Hindi nakasulat dyan na tinuli siya buhat na simula. Sabi dyan matapos ang ikawalong araw. Hindi ang tanong. Iniiba mo yung nakasulat. Kung mapapansin niyo po, yung sabi niya kanina, mula pa daw ng una, si Jesus daw ay Diyos na. Maliwanag eh. Kaya ang tanong ko sa kanya, tanggap mo ba na yung Jesus mo na Diyos mula pa noong una ay tinuli makalipas ang 8 araw ng sinilang? Ang sabi niya, hindi. Ayun yung maliwanag eh. At nang makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Tanggap mo dapat yan yung Diyos mo tinuli kasi tanggap mo
na yung Jesus mo tinuli. At ito pa isa. Sino-sino ba ang nagpapatunay na si Jesus o si Kristo ay tao? Akit mo tayo sa Old Testament para medyo may laban-laban. Ito ay hula kay Kristo. Ang sabi niyan, siya hinamak at inakwil ng mga tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isang na ipinagkublihan ng kanilang muka. Yan. Ang sabi diyan, hula pa lang sa Isaias, tao na siya. Si Jesus o ang Kristo. Ay nung ipinanganak siya, naging Diyos ba siya? Hindi yo, ng katunayan. Sapagkat ayon sa Mateo, yan, pasanti Mateo. Mateo, asan yan? Gamay na bumulat ang Biblia. Mateo 1:18 hanggang 19. Ito, basahin natin. Ang sabi dyan, wala. Dyan, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo daw pinagdadalang tao. Hindi naman sinabi na ito ay pinagdadalang Diyos. Ay nang umakyat, alam natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay nang siya umakyat sa langit. Yung kanayan. Sapagkat ayon sa 1:20-17, ganitong sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakyat sama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, at aking Diyos, inyong Diyos. Si Kristo aakyat sa Diyos na kanyang Ama, na ating Ama. Iba yung aakyat sa aakyatan. Magkaiba yun. Yung aakyat tao, sino yun? Si Kristo. Yung kanyang aakyatan, yun yung Diyos Ama. Kaya mali ka. Sa pagtuturo naman ng Panginoon, ng mga apostol, ano yung pagtuturo sa kanya? Diyos ba siya? Nung si Kristo na sa langit na, patay ng Mateo. Si Apostol Pablo, ng mga... Tanong. Tanong, Rivera, may aral ba ang simbahang Katoliko na Diyos yung Ama? Meron o wala? Meron. Ayun. Pero yung aral ninyo na Diyos na tao pa, wala yun. Walang ganun sa Sunod Biblia. na tanong, Next may question. aral ba ang Biblia na Diyos ang Ama? Meron o wala? Meron. Pero yung aral nyo na si Kristo'y tao na at Diyos pa, wala sa Biblia yun. Sabi ng inyong aklat. Sunod na Huwag tanong. matutulan yung mga pari mo, kaya kalabanan. Sunod na tanong, kung sabi mo kanina may aral ang simbahang Katoliko na Diyos ang Ama, may aral ang Biblia na Diyos ang Ama, sa makatuwid tinatanggap mo na tama ang aral ng simbahang Katoliko? Yes or no? Mali. Bakit? Sapagkat Mali na. yung aral ninyo na Diyos pa, ay wala sa Biblia. Kundi, ang sabi ng inyong aklat, mahirap tanggapin na Diyos, Jesus, ay no, maliwanag oh. Next question. Sunod na tanong, Yes. nung sabihin ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala ka ba doon sa kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Tomas o hindi ka naniniwala? Mali nga yun eh. Hindi ako naniniwala sa kanya sa pagtagpong iyon. Bakit? Sapagkat mali. Bakit mali? Sapagkat sa talatang 17, nung sinabi ni Kristo, akit ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Kaya yung sinabi Sunod na ni tanong. Kristo, hindi na wala siya na yun. Wala Sunod siya. na tanong. Sunod na tanong. Kapag ba hindi sinabi ni Kristo, paniniwalaan mo o hindi mo paniniwalaan? Hindi. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Ayun. Biblia, huwag magdaragdag sa mga bagay na nasusulat. Ang sabi sinabi, Tanong. Kung hindi mo pala paniniwalaan kapag sinabi ni Kristo, tanong, may sinabi ba si Kristo na mali si Tomas? Meron o wala? wala letra, pero meron sa diwa. Bakit?
Sapagkat, ang sabi ni Tomas sa 34, ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ay, no. Isa na Oh, yun. sunod na tanong. Magkaiba yung Sunod na tanong, tapos na yung 10 seconds. Dahil sabi mo kanina, Tapos na hindi yun. mo paniniwalaan kapag sinabi ni Kristo na mali si Tomas. Alin ang katotohanan sa sinabi mo? Nung una o yung ikalawa? Bakit? Bakit? Ang sabi diyan, ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. Sino ba yung espiritu na walang laman at mga buto? Ayon Oh, sa next question. Juan Sunod na 4:24. tanong. Sunod na tanong, Rivera. Sino ang Sige. unang tinawag na apostol ng Panginoong Hesukristo? Di mo kasi may topic naman. Patunayan mo na Diyos. Sige. Anong last question? Next question. Next question nga. Oh. Sino ang Pass na lang, unang pass. apostol na Pass na lang. tinawag ng Panginoong Hesukristo? O, pass. Di ko alam. Di ko pass. Hindi Pass, di ko alam. alam. Nung tawagin Hindi ako ba sabi- ng Panginoong Patunayan mo Diyos. Hesukristo si Andres at si Pedro bilang apostol niya, may tugo ng Diyos si Felix Manalo? Meron o wala? Next question. Di ko alam. Next question. Hindi Kasi alam. walang topic Next eh. question. Ang topic. Kung tinayon mo na Diyos si Kristo, itutol ako eh. Next question. Next question. Inaamin mo ba Next question ha? na ang ipinangalan ni Felix Manalo sa iglesyang kanyang pinarehistro sa SEC ay Iglesia ni Cristo? Yes or no? Next question. Wala sa topic. Next Next question. Next topic. Okay. Christology. Sang-ayon ka ba na yung iglesia ninyo ay ipinangalan kay Kristo o ginamit ni Felix Manalo yung pangalan ni Kristo? Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Ang sagot. Next topic, sapagkat ang paksa, patunayan mo Diyos si Kristo at hindi kung ano-ano. Next question na lang. Next question. Kung ayaw mo sa kung ano-anong topic, bakit mo tinapik kanina na mamamatay tao ang Katoliko? Eh hindi naman yung pagka-Diyos ni Kristo ang pinag-uusapan doon. Meron pa ba akong ano? Saan na mauna? Hindi, si Rivera na mauna para maganda. Mauna ka na, Rivera. Conclusion. Ay, ano siya? Ito conclusion. Ang conclusion ko ang iba. At ito topic. Ito ay isang katisismo yan. Katisismo. 2 minutes lang. Ay, ito. Yung mga to, yung mga Katoliko ay hindi dapat paniwalaan eh. Anong katunayan? Sapagkat yung kanilang sinasamba ay hindi naman tunay na Diyos eh. Kung gano'n, sino ang kanilang sinasamba to? Ito siya na yun. Ito. Ang sabi dyan, paano ka na, ito yun, sa pagdadabag ng tubig, ito. Itong tubig na, isa na yan. Ito yan, ito. Sinasamba kita, Panginoon kong Hesukristo. Ito, naiba. Ang sabi kasi dito sa kanilang aklat, sumasamba sila sa mga larawan eh, no? Kita ba? Bird kasi, hindi ko mabasa ng maayos eh. Kung sila ay sumasamba sa mga larawan, hindi dapat paniwalaan yung mga yan. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa Exodo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko at huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Kung yung kalaban po ay sumasamba sa mga larawan, sa makatwid, hindi dapat siya paniwalaan eh. Sapagkat yan ay susumpain ng Diyos. Hamaki mo, dapat ang sambahin mo yung tunay na Diyos, tapos sasambahin mo larawan ng cross. Ay sino pa nagpapatunay yung mga Katoliko ay sumasamba sa larawan na cross? Saan na yun? Nito yung aking cellphone. Ito isang debate na naganap nung last year ata ito kung di nagkakamali. Ipe-play ko na lang para mapakinggan niya na yung mga Katoliko ay sumasamba sa mga larawan.
Wait lang. Yan. Saan na yun? Wala. Yan. Yan. Ayun. Una sa lahat, no, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At nagpapasalamat tayo sa platform na ito, sa mga sumuporta sa atin, sa 30,000 viewers at sa lahat ng mga nasa taas. Ang payo ko lang kay Rivera, dahil nasa kanya na yung mga dokumento para malaman niya ang katotohanan. Basahin niya ng may tapat na puso. Huwag lang yung kukuha siya ng isang sentence tapos itatapon na yung iba. Kung ganun lang pala yung kanyang gusto, punitin niya na lang yung ibang page. Itira mo na lang dyan yung mga gusto mo. Punitin mo na yung iba. Dahil hindi mo rin naman babasahin. Sayang lang yung pinambili mo dyan na pera. Kung hindi mo naman babasahin lahat. Dahil kung tutuusin, lahat ng katanungan mo, nandyan na yung sagot. Kaya ang payo ko sa iyo, basahin mo yan mamaya pagkatapos ng ating pag-uusap. Lahat ng katanungan mo, nasagot na dyan. Basahin mo na lang na may tapat na puso. At yun mga kaibigan, ito ang kasinungalingan sa loob ng Iglesia ni Manalo. Pinamamalian nila ang apostol nung ipahayag ng apostol na Panginoon at Diyos Jesus. Gayong walang sinasabi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagkakontra-kontrahan na si Rivera. Sabi niya hindi niya raw paniniwalaan kapag hindi sinabi ni Kristo. Pero naniniwala siyang mali si Tomas. Gayong wala namang sinabi si Kristo na mali si Tomas. Sa makatuwid, itong si Rivera, kinokontra niya yung kanyang sarili. Kaya dapat basahin natin ang Biblia ng may tapat na puso, pati ang mga aklat Katoliko, basahin ng may tapat na puso upang makilala ang tunay na aral. Itutuloy lamang ng pagbabasa para maunawaan ang tama. At isang mapagpalang umaga sa ating lahat.